Hoy, Ligaya, bakit mo inaagaw ang mga suki ko? Sinasabi mo pa sa kanila na may sakit ako para sa'yo ibigay ang mga basura nila? Hindi ka lang mga agaw, manloloko ka pa. Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong isako kita. Tanghali na pero wala ka pa sa ruta mo, kaya ako na nagmalasakit sa mga suki mo. Anong gusto mo? Mabulok na lang ang basura sa kanilang mga bahay? Hindi ka talaga nag-iisip no? Palibhasa, tatanga-tanga ka. Nahuhuli ako sa pangungulekta ng basura dahil may sakit ang anak ko. At kailangan ko muna siyang asikasuhin bago maghanap buhay. Hindi mo ko mauunawaan dahil wala ka namang ibang iniintindi kundi ang adik mong kinakasama. Aba, sumusobra ka na, Sheila. Kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, makakatikim ka talaga sa akin. Palagi mo nalang sinisira ang araw ko. Buwisit kang babae ka. Gawin mo, hindi yung puro ka lang salita. Akala mo naman matatakot ako sa'yo? Pareho lang tayong basurera. Pero kung makaasta ka, parang ikaw may-ari ng lugar na ito. Abay, sinusubukan mo talaga ako Humanda ka sa akin, buwisit ka! Nauwi sa pananakit ang pakikipagsagutan ni Ligaya sa kapwa niya basurera at kapitbahay niya rin na si Sheila. Matagal ng kolektor ng basura ang babae sa kanilang lugar. Madalas itong may nakakaaway dahil sa panloloko niya sa iba. Nilalamangan niya ang mga tulad niyang hikaho sa buhay. Matapos ang pakikipag-away nito, nakasimangot siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagbukas niya ng pintuan, naabutan niyang gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang kanyang kinakasama. Sa galit ng babae, binalibag nito ang mga gamit na malapit sa kanya. Ano ba? Buwisit ka talaga Uwi ka lang ba rito para magwala? Nagtatanong ka pa talaga kung anong problema ko? Hoy, sira ulo ka. Sino matutuwa sa ginagawa mo? Pagod ako sa pagkakalkal at pagtatapon ng basura tapos ito ka? Humihit-hit na naman? Huwag mo nga akong pinagtataasan ng boses Unyeta ka, pasalamat ka pa nga pinagtitisan pa kita Kung ayaw mo sa ginagawa ko, maghanap ka ng tutuluyan mo. Malas ka sa buhay ko sa totoo lang. Demonyo ka talaga, Nilo. Araw-araw na nga lang akong pagod para lang mabuhay tayo. Tapos ganyan pa sasabihin mo sa akin? Napapagod na ako sa paghahanap buhay. Kaya sana naman tulungan mo ako. Hindi na nga malaki ang kinikita ko. Gagamitin mo pa ang pera ko sa bisyo mo. Sinusumbatan mo ba ako Nahihibang ka na yata ang babae ka Baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa akin, baka sa kalsada ka pa rin natutulog hanggang ngayon. Nasa poder kita Kaya obligasyon mo kong buhayin. Kung nalilitan ka sa kinikita mo, gumawa ka na ibang paraan para wala kang nirereklamo dyan. Umalis ka nga sa harap ko. Uwisit ka talaga. Hindi na nakasagot pa si Ligaya sa sinabi sa kanya ng lalaki at natahimik na lamang siya. Wala siyang ibang malalapitan o mahihingan man lang ng tulong dahil nasa probinsya ang kanyang pamilya. Hindi na siya maaaring makabalik pa sa kanila dahil niloko niya ang kanyang tunay na asawa at pinili ang kabit niya at sumama patungong Maynila. Ngunit iniwan din siya nito at naging palaboy-laboy na lamang sa kalsada. Nang makilala niya si Nilo, ang kasalukuyan niyang live-in partner, dito na siya natutong manloko ng iba at mangolekta ng mga basura na kanilang ikinabubuhay. Isang araw, naisipan niyang maglibot sa kanilang lugar. Sinubukan nitong manghingi sa mga tao ng kaunting pera dahil sinabi niyang nasa ospital ang kanyang kinakasama at kailangan ng tulong pinansyal. Nang dahil sa ginawa niyang yon, nakalikom siya ng may kalakihang halaga ng salapi. Habang naglalakad naman siya pauwi, nakasalubong niya si Sheila na masamang nakatingin sa kanya. Oh, anong tinitingtingin mo yan? Kung makatitig ka sa akin, parang kakainin mo ako ng buhay Grabe, nakakahiya ka. Alam mo ba sinabi sa akin ng suki ko sa basura na nagbigay daw sila ng pera sa'yo para makatulong sa pagpapagamot ni Nilo na nasa ospital kuno? Napakamanluloko mo talagang babae ka. Hindi ka na nakontento sa kinikita mo sa pangungulekta ng basura, kaya gumagawa ka na lang ng mali. Pakailamera ka talaga Pati ba naman sa diskarte ko may nasasabi ka pa rin? Naiingit ka ba sa akin Huwag mo lang subukang itanggi dahil halata naman sa'yo. Bakit naman ako maiinggit sa manlulokong katulad mo? Kahit basurera lang ako, malinis naman ang konsensya ko. Hindi mo ako katulad na kayang sikmurain ang pagkain na galing sa masama. Ang yabang mo
ayaw mo pa rin aminin na naiinggit ka talaga sa mga kinikita ko. Wala ka kasing alam kundi mangolekta lang ng basura. Kumikita ka nga ng malaki. Sa bisyo lang naman ni Nilo na pupunta ang pera mo. Napakalaki mo talagang tanga. Hoy, kung ayaw mong ubusin ko yung mga ngipin mo, tumigil ka ng gaga ka. Sinisira mo lang palagi ang araw ko. Nagngingit-ngit sa galit ang babae nang iwan ng kapwa niya basurera. Ngunit kahit ganun, masaya pa rin siyang umuwi sa kanilang tahanan. Malayo pa nga lang siya, natatanaw na niya si Nilo na nakakunot ang noo. Napatigil si Ligaya sa paglalakad nang makaramdam ng takot. Hoy, Ligaya! Bakit? Totoo ba yung sinabi mo sa mga tao na nasa ospital ako ngayon at may malubang karamdaman? Ang lupit mo talaga manloloko kayo, no? Nasaan ang kinita mong pera? Akin na! At ako may karapatan dyan dahil ginamit mo ko para pagkakitaan eh. Ayoko nga. Pinaghirapan ko itong kitain kaya wala kang karapatan dito. Talagang nakikipagmatigasan ka pa. Ibigay mo sa akin ang pera dahil kung hindi, kawawa yung pagmumukha mo sa akin. Sige, gawin mo. Hindi na ako natatakot sa'yo, hayop ka. Kailangan ko ng pera para makauwi na ako sa pamilya ko. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay. Patuloy na nakipagmatigasan ng basurera sa kanyang kinakasama. Subalit nakatikim siya ng pananakit mula sa lalaki. Walang nagawa si Ligaya nang kunin sa kanya ang kanyang kinita. Napaiyak na lamang siya dahil sa matinding galit. Nagagawa niyang manloko para sa ganon makaipon siya ng pera. Nagbabalak na kasi siyang bumalik sa kanyang tunay na pamilya. Sa mga hirap na nararanasan niya, hindi siya tumigil sa paghahanap buhay kahit nasa maling pamamaraan na ito. Kinabukasan, habang namumulot ang babae ng mga basura sa daan, may isang sasakyan na paparating at muli siyang nakaisip ng kalokohan. Nang papalapit na sa kanya ang kotse, bigla niya itong hinarang at nagpanggap na nasaktan. Bumaba naman ang taong may-ari at nag-alala ito sa kanya. Ale, ayos lang ho ba kayo? Nabuntul ako ng sasakyan mo tapos magtatanong ka pa kung ayos lang ako. Ano ba sa tingin mo? Pasensya na ho. Kung gusto nyo, dadaling ko na lang kayo sa ospital para mapatingin sa doktor. Wag na. Bigyan mo na lang ako ng pera at ako nang bahala sa sarili ko. Sigurado po ba kayo? Oo. O siya, sige ho. Eto ang pera at magpatingin na lang kayo sa doktor. Alis na ako. Nagmamadali kasi ako eh. Maraming salamat. Mababak ka sa mukha ng babae ang tuwa dahil muli na naman siyang kumita sa kanyang panloloko. Habang binibilang niya ang perang binigay sa kanya ng lalaki, dumating naman ang katunggali niya sa pangungulekta ng basura na si Sheila. Kanina pa ito nakatingin sa kanya at naiinis sa kanyang gawain. Aba, tiba-tiba ka na naman sa panloloko mo ha. Mukhang hindi mo na talaga kailangan pang mangolekta ng basura para kumita. Ang lakas mo talaga. Ito na naman ang babaeng pakialamera at inggitera. Alam mo ko ako sa'yo, manguha ka na ng mga basura para hindi nasasayang ang oras mo sa akin. Tsaka, wag mo nga akong binabantayan dahil wala akong ipapasahod sa'yo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Marangal na hanap buhay ang pagiging basurera. Pero bakit mo pinipili na gumawa ng mali para mabuhay? Magaan ang pamumuhay kung patas kang lumalaban. Wala ka ng pakialam doon. Wisit ka talagang babae ka. Padabog na dinampot ng babae ang kanyang mga nalikom na kalakal at iniwan na ang kanyang kakumpetensya. Hindi na inisip ni Ligaya ang magiging sukli sa mga maling kanyang ginagawa. Desidido na siya na bumalik sa kanyang pamilya. Kaya sinisikap niyang makaipon ng sapat na pera pauwi sa probinsya. Pinagpatuloy niya lang ang kanyang masamang gawain. Hanggang sa may nagreklamo na sa kanya sa barangay. Ang kanyang panluloko sa kapwa ay umabot na sa pagnanakaw. Sa tuwing mangungulekta siya ng basura sa kanilang lugar, makikiusap siya sa mga may-ari ng bahay na painumin siya ng tubig. Subalit pamamaraan niya lamang yun para mawala ang paningin sa kanya ng tao at makapasok siya sa loob ng tahanan ng mga ito. Saka naman siya mangunguha ng gamit ng iba. Subalit dahil sa awa sa kanya ng kapitan, pinalagpas nito ang kanyang kasalanan
at pinaglinis na lang sa kalsada ng 3 araw. Hoy, Ligaya, anong oras na wala pa rin tayong pagkain sa bahay ah? Kita mo naman naglilinis pa ako ng kalsada, di ba? Bakit hindi ka makakain nang wala ako? May bigas naman sa bahay ah, at isasaing mo na lang, pero hindi mo pa magawa. Ang dami mong sinasabi. Muwi ka na lang sa bahay Magluto ka na makakain ko. Kanina pa ako nagugutom. Nagugutom ka? Akala ko ba hindi nagugutom ang adik na katulad mo? Gusto mo ba talaga malintikan sa akin ngayon Kapag hindi ka umuwi ng bahay, mapapahiya ka talaga rito. Walang iya ka talaga, Nilo. Mas walang iya ka kaysa sa akin. Napapahiya na nga lang ako rito dahil sa mga pinaggagawa mo. Nahihiya ka? Bakit? Hindi ka ba nakikinabang sa mga kinikita ko? Gago ka talaga. Punyeta ka talagang babae ka. Pinagbuhatan ng kamay ng lalaki ang kinakasama at pinahiya pa ito sa mga tao. Sa sandaling yun, wala nang luhang bumabagsak mula sa mga mata ni Ligaya. Nasasanay na siya sa pananakit sa kanya ni Nilo. Pagkatapos ng pangyayaring yun, tumambay na lamang muna siya sa isang bakanting upuan na nasa gilid ng daanan. Ilang minuto ang lumipas, nakita niyang isang batang patawid ng kalsada. Pipigilan niya sanang paslit dahil may paparating na sasakyan, subalit aksidente siyang natalisod at hindi sinasadya na maitulak niya ang anak ni Sheila at nauwi ito sa malagim na trahedya. Hayop ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi ko sinasadya nangyari. Kukunin ko sana ang anak mo para hindi mabundol ng sasakyan. Ang kaso natalisod ako at aksidenteng natulak ang bata. Sinungaling ka. Siguro gagamitin mo ang anak ko sa panloloko mo sa mga motorista rito para magkapera ka. Gawain mo naman yun, di ba? Kapag may nangyaring masama sa anak ko, humanda ka sa akin. Isugod na natin ang anak mo sa ospital dahil baka mapano pa siya. Patuloy na nagmalasakit si Ligaya sa bata at tinulungan niya pa ang ina nito na madala ang anak sa ospital. Pagkarating nila ron, mabilis namang inasikaso ng mga doktor. Ilang oras na ang nagdaan, ngunit nananatili pa ring walang malay ang paslit. Kapag hindi nagising ang anak ko, Ligaya, asahan mong mananagot ka talaga sa nangyari sa kanya. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ko nga sinasadya ang nangyari? Sa tingin mo maniniwala ako sa manlolokong katulad mo? Kilala na kita, kaya wag ka nang magsinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Talaga lang Humanda ka dahil titiyakin ko na mabubulok ka sa kulungan. Bahala ka nga sa buhay mo. Nakaramdam ng takot si Ligaya sa sinabi na yun sa kanya ni Sheila. Alam niyang wala siyang ginawang masama, ngunit nangangamba siya sa maaaring mangyari sa kanya. Nang kunin siya ng mga pulis, labis ang kanyang kaba. Inakala niyang makukulong siya ng araw na yun, subalit pinakawalan din siya dahil sa hindi sapatang ebidensya laban sa paratang sa kanya. Walang nakakita sa nangyari at wala ring CCTV sa area, kaya ligtas siyang nakauwi sa kanilang bahay. Samantala, pumanaw na ang bata at hindi ito matanggap ng ina na labis siyang kinasusuklaman. Ligaya, lumabas ka riyan. Harapin mo kung hayop ka. Bakit ba nag-iiskandalo ka rito sa harapan ng bahay namin? Bumalik ka nga sa mga pulis at aminin mong ginawa mong kasalanan. Patay na ngayon ang anak ko dahil sa ginawa mo. Yung driver ng sasakyan na nakabundol sa kanya, nagtatago pa rin hanggang ngayon. Hindi ako makakapayag na wala sa inyong malalagot sa nangyari. Nababaliw ka na talaga. Wala nga akong kasalanan sa pagkamatay ng anak mo, no? Kaya bakit ako aamin sa kasalanan na hindi ko namang ginawa? Babalikan kita, Ligaya. At titiyakin ko na mananagot ka sa nangyari sa anak ko. Sa muling pagbabanta na yon ng babae sa kanya, labis na nakaramdam ng takot si Ligaya. Nang gabing yun, nagpasya na siyang bumalik sa kanyang pamilya. Tinakasan nito si Nilo habang natutulog ito. May sapat na siyang pera kaya nagmadali na siyang magtungo sa probinsya. Pagkarating niya ron, galit na sumalubong sa kanya ang anak na dalagita. Ang kanyang asawa naman na si Charito, handa pa rin siyang tanggapin. Anong ginagawa mo rito?
Bakit ka pa bumalik sa amin? Anak, patawarin mo ko kung iniwan ko man kayo noon. Nagsisisi na ako sa kasalanang nagawa ko sa inyo. Bumalik ka kung kailan hindi ka na namin kailangan. Nasaan ang lalaking pinagpalit mo kay Papa? Iniwan niya ako at pinabayaan. Nagpakalat-kalat ako sa kalsada at naging basurera. Ang paghihirap na naranasan ko, bunga ng pagtataksil ko sa inyong ama. Pero sana, magawa niyo pa akong tanggapin. Malaki man ang nagawa mong kasalanan sa akin at sa mga anak natin. Tinatanggap at pinapatawad pa rin kita, Ligaya. Alam kong marami akong pagkukulang bilang asawa sa'yo. Kaya gusto ko ring bumawi sa lahat. Maraming salamat, Charito. Pangako, magbabago na talaga ako. Hinding-hindi ko na kayo iiwan ng mga anak natin. Ano? Ganun na lang yun? Patatawarin nyo na lang siya, Papa, na parang walang nangyari? Tumigil ka na, Annalyn. Ano man ang nagawa niyang kasalanan, siya pa rin ang nanay niyo. Simula ngayon, mananatili na ulit dito ang mama mo. Dapat pinagpatuloy niya na lang ang pagiging basurera kaysa bumalik pa siya sa atin. Nanunumbalik lang ang sakit sa ginawa niyang pag-iwan sa atin noon. Anak, patawarin mo na ako. Humagulgol sa pag-iyak si Ligaya sa harapan ng anak, ngunit tinalikuran lang siya nito at lumabas ng bahay. Samantala, muli naman siyang binalikan ni Sheila sa tinitirhan nito dahil hindi nito alam na umalis na siya at bumalik na sa kanyang pamilya. Nasaan si Ligaya? Ilabas mo ang babaeng yon. Kung hindi siya makukulong sa nangyari sa anak ko, sagutin man lang niya ang pagpapalibing sa bata. Wala na rito ang buwisit na babaeng yon. Tinakasan niya ako kagabi at ang pagkakaalam ko, bumalik na siya sa pamilya niya. Ano? Kung ganon tinakbuhan niya ang ginawa niya sa anak ko? Hayop talaga ang babaeng yon. Humanda siya sa akin. Kung ako sa'yo, tumigil ka na. Hindi mo rin naman siya mapapapanagot sa kasalanan niya eh. Sino may sabi? Hindi man siya managot sa batas. Titiyakin ko na makakaganti ako sa kanya sa ibang paraan. Tumindi ang pagkasuklam ni Sheila sa ginawang pagtakas ni Ligaya. Sa galit nito, kinuha niya ang ibang pera sa kanyang naipon at naghanap ng mangkukulam na kayang magpataw ng sumpa sa ginang. Humingi na lamang siya ng tulong sa munisipyo para mailibing ang kanyang kawawang anak. Sa ilang araw na paghahagilap nito sa taong may itim na karunungan, matagumpay siyang nakahanap ng bayarang manggagaway. Isang uri ng mangkukulam na may kakayahang mangulam sa pamamagitan lamang ng pagbulong sa hangin na may kasamang orasyon. Sa mga sumunod na araw, bigla na lang nakaramdam ng panginginig ng katawan at pagkakaroon ng mataas na lagnat si Ligaya. Pakiramdam niya rin na parang may mga matang nakamasid sa kanyang mga kilos. Ligaya, halika na at kumain na tayo. Kayo na lang muna ang kumain at huwag niyo na akong intindihin. Sandali nga, bakit para nanginginig ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi ko nga alam kung bakit bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Kanina naman mabuti ang lagay ko eh. Tapos pakiramdam ko parang may taong nakasunod sa akin kahit wala naman. Grabe ang init ng katawan mo. Sandali, utusan ko anak natin para ibili ka ng gamot. Nagmadaling magtungo ang haligi ng tahanan sa kanilang sala para sana utusan ang panganay nilang anak. Ngunit tumanggi ito at nagtaas pa ng boses. Nakita niyo naman na may tinatapos pa akong takdang aralin eh. Tapos uutusan niyo pa ako. Sasaglit ka lang naman sa tindahan para bumili ng gamot ng mama mo eh. Tumayo ka na riyan at magmadali ka sa kilos mo. Bakit niyo pa kasi tinanggap yan? Tingnan niyo, naging pabigat pa sa atin. Ayusin mo yung mga salita mo, Annalyn ha. Bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil tinanggap niyo pa ang taong nang iwan sa atin at pinagpalit tayo sa ibang lalaki. Hindi niyo ba naisip ang mga hirap na pinagdaanan natin habang siya nagpapakasarap kasama ang taong pinagpalit niya sa inyo? Nabuli ako sa eskwela namin dahil sa ginawa niya. Tumigil ka na kung ayaw mo masaktan sa akin. Charito, huminahon ka. Huwag ka magalit sa anak natin. Dahil totoo naman talaga ang mga sinabi niya. Kahit na, hindi pa rin tama na pagsalitaan kanya ng masasakit na mga salita. Ayos lang naman ako. Intindihin mo na lang ang anak natin. Nangihina man ang ginang, sinikap niya pa rin na pakalmahin ang kanyang mister. Alam niyang mahihirapan siyang ibalik ang dating pagmamahal at pagtitiwala sa kanya ng anak. Ngunit umaasa siya
na mapapatawa din siya nito. Ang pagkakaroon niya naman ng sakit na sundan pa ng butlig-butlig na parang bulutong. Ilang linggo siyang naghintay sa kanyang paggaling, subalit tila ba'y mas lumala lang ang kanyang karamdaman. Madalas manikip ang kanyang dibdib na para bang may nakabarang nagdudulot ng paghihirap niya sa paghinga. Nawala na rin ang gana sa pagkain si Ligaya at naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang katawan. Nang dahil sa pag-aalala ng mister niya, pinilit siya nitong magpatingin na sa doktor. Ang kaso lang, tinanggihan niya lang ito. Bakit ba ayaw mo magpatingin sa doktor? Tignan mo nga ang sarili mo, nanghihina ka na't nangangayayat ka na rin. Gagastos lang tayo sa bagay na yan. Masyado na nga ako nagiging pabigat sa inyo eh. Huwag mo nga yun sabihin, hindi ka pabigat para sa akin dahil asawa kita. Pero, nahihirapan ka na sa pag-aalaga sa akin. Kung alam ko lang na magkakaganito ako, hindi na sana ako bumalik dito at nanatili na lang sa pagiging basurera sa Maynila. Ligaya naman, alam mo ba na sobrang saya ko na bumalik ka na sa amin? Ilang taon ako nangulila sa'yo at hinintay ang pagbabalik mo. Kahit malaki man na nagawa mong kasalanan sa akin, nabubura ng pagmamahal ko ang galit ko sa'yo. Maraming salamat talaga sa iyo, Charito. Sana nga mapatawad na rin ako ng panganay natin. Bumuho sa mga luha ni Ligaya at puno ng pagsisisi sa kanyang nagawa. May karamdaman man siya, pinilit niya pa ring tumayo para gampanan ang kanyang obligasyon bilang isang ina at asawa. Subalit ang pagmamalasakit niya sa kanyang pamilya, hindi nakikita ng panganay niyang anak. Bakit yung pa pinagpupulot ang mga basura ng kapitbahay natin? Nag-iisip pa ba kayo? Sayang naman kasi ang mga ito dahil pwede pang maibenta. Pandagdag baon niyo rin ito. Tinutokso na nga ako noon ng mga bata dito sa amin dahil iniwan mo kami dahil sa ibang lalaki. Ngayon naman, tutuksohin nila ako sa pagiging basurera nyo. Wala na talaga kayong kahihiyan. Pasensya ka na anak kung namulot ako ng basura ng mga kapitbahay natin. Puro kayo pasensya. Nakakainis! Ano nangyayari rito? Bakit mo pinagtataasan ng boses ang nanay mo? Nakakainis kasi siya, Papa eh. Hanggang dito ba naman namumulot pa rin ng basura? Ikaw, Annalyn, hindi na tama ang pagtrato mo sa nanay mo. Sumusobra ka na talaga. Bakit? Ano bang magandang nagawa niya sa pamilya natin? Wala naman, di ba? Kaya bakit ko pa siya itatrato ng tama? Ba't tarantado ka na? Naitulak ni Charito ang anak dahil sa kawalan ng pagrespeto nito sa kanila. Hindi na niya nagugustuhan ang mga sinasabi nito sa kanilang ilaw ng tahanan. Pumagitna naman si Ligaya sa kanyang mag-ama upang pigilan ang galit ng isa't isa. Subalit biglang nanakit ang kanyang tiyan. Kasabay nito ang pagkirot ng pandinig niya. Ilang sandali pa, nagulantang ang asawa at anak nito nang may lumabas na mga uod sa kanyang tenga. Aray! Ang sakit! Ano nangyayari sa'yo, Ligaya? Bakit may mga lumalabas na uod sa tenga mo? Ewan ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, Charito. Kailangan mo na talaga magpatingin sa doktor. Halika na, dadali na kita sa ospital. Walang inaksayang oras ang haligi ng tahanan at dinala na nito sa ospital ang kanyang misis. Ang karamdaman ni Ligaya, mas pinaiigting pa ng manggagaway na binayaran ni Sheila upang kulamin siya. Hindi tumigil ang babae sa pananakit sa kanya dahil hindi nito matanggap ang pagkamatay ng anak na sa kanya isinisisi. Naghihirap man siya sa kanyang kalagayan, iniisip niya pa rin ang pamilya niya. Charito, ilabas mo na ako rito. Kapag nagtagal pa ako sa pagamutan ito, tiyak lalaki ang babayaran natin. Alam mo naman na malapit na ang kaarawan ng bunso natin. Gusto ko makapaghanda man lang tayo para sa kanya. Ano ka ba? Bakit mas iniintindi mo pa yan? Maraming kaarawan pa ang darating sa anak natin. Kailangan unahin muna ang kalagayan mo bago ang lahat. Alam kong nahihirapan ka na sa akin. Ayoko maging pabigat sa inyo. Kaya hayaan mo na lang siguro ako. Baka ito na ang karma ko sa lahat ng ginawa ko. Hindi ako mapapagod na alagaan ka, Ligaya.
Kasama mo ko sa hirap at ginhawa. Huwag ka mag-alala. Gagaling ka rin. Sana nga. Marahas na napabuntong hininga na lamang ang babae at ramdam niya ang bigat na kanyang daladala. Patuloy naman siyang hinahanap ni Sheila at gusto nitong malaman ang kanyang kondisyon. Palagi itong nagtatanong sa lalaking kanyang kinakasama noon. Hoy Nilo, may balita ka na ba kay Ligaya? Ay, nakakainis ka naman. Bakit ba palagi mo nalang hinahanap sa akin ang babaeng yun? Aba syempre, kinakasama mo siya noon eh. Kanino ko pa ba siya hahanapin bukod sa'yo? Gusto kong malaman kung ano na nangyayari sa manlolokong basurera na yon. Bakit ba siyang pinag-iinitan mo? Kung ako sa'yo, hanapin mo yung tao nakabundol sa anak mo. Dahil siya naman talaga nakapatay sa bata at hindi si Ligaya. Ah, talagang pinagtatanggol mo pa ang babaeng yun ha? Hoy Nilo, kapag nalaman ko na may alam ka kung nasan si Ligaya, pati ikaw malilintikan sa akin. Huwag mo na nga akong pinagbabantaan dyan. Baka gusto mong sumunod ka sa anak mo. Mga buwisi talaga kayong mga babae. Sakit lang kayo sa ulo. Hindi na nakapagsalita pa si Sheila sa sinabi na yun sa kanya ng lalaki. Sa halip na magalit, hinayaan na lamang niya ito. Sa paglipas pa ng mga araw, mas tumindi pa ang pagpapahirap niya kay Ligaya at nagsipag siya sa pangungulekta ng basura nang sa ganun may maibabayad ulit siya sa manggagaway. Malaki na ang kinikita nito sa hanap buhay niya dahil wala na ang manlulokong kakumpetensya niya. Sa tuwing nakakapagbigay naman siya ng pera sa mangkukulam, inuutusan niya ito na paigtingin pa ang pagdurusa ng taong kinasusuklaman niya. Charito, tulungan mo ako. May mga uod na lumalabas sa mata ko. Diyos ko po, ano nangyayari sa'yo? Hirap na ako. Gusto ko na lang mamatay. Ligaya, nakikiusap ako. Lakasan mo ang loob mo para sa mga anak natin. Sandali, tatawagin ko lang ang doktor. Mabilis na tinungo ni Charito ang doktor ng kanyang asawa. Natataranta na ito sa mga kababalaghang nangyayari kay Ligaya. Alam niyang hindi na normal ang kalagayan nito, kaya naman labis na siyang nag-aalala. Halos 1 buwan na ang nagdaan, ngunit ang karamdaman ng babae ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng paghihirap. Nang dahil sa lumalaki na rin ang kanilang bayarin sa pagamutan, nagpasya na siya na umuwi na lang sa kanilang bahay at doon na lamang magpagaling. Ay, sa wakas, nakauwi na rin ako sa bahay. Sigurado ka ba na mas gusto mo manatili rito sa tahanan natin? Oo, mas komportable kasi ako kung nandito lang ako. Saka, lumalaki lang naman ang bayarin natin doon tapos hindi naman matukoy ng mga doktor ang sakit ko. Alam mo, naisip ko na subukan kaya natin magpatingin sa kakilala kong albularyo. Baka matulungan niya tayo. Ha? Bakit mo naman naisip yan? Anong alam ng albularyo sa karamdaman ko? Hindi na kasi normal na nangyayari sa'yo eh. Huwag ka mag-alala. Donasyon lang naman ang hinihingi ng manggagamot na yon. Kung gusto mo, pumunta tayo ron bukas. Sige, bahala ka. Magpapahinga na lang muna ako. Okay, magluluto na muna ako ng makakain natin. Napaisip ng malalim ang babae sa sinabi ng kanyang mister. Alam niya rin na may kakaiba na ang nangyayari sa kanya. Hindi natutukoy ng mga doktor ang kanyang karamdaman, kaya kinabukasan, sinubukan na nilang magpatingin sa manggagamot. Nagulat naman siya nang malaman ang tunay na dahilan ng pagkakaroon niya ng kakaibang sakit. Ayon sa nakikita kong kalagayan mo, nakakasigurado ko na may taong kumukulam sa'yo. Talaga po? Paano niyo naman nasabi? Abay dahil pantay ang haba ng mga daliri mo sa paa. Isa ito sa mga senyales na kinukulam ka. Sino naman kaya ang gagawa nito sa asawa ko? Marahil may nakaaway ang misis mo at nagkaroon ito ng matinding galit sa kanya. Ligaya, alam mo ba kung sino ang posibleng kumukulam sa'yo? Isa lang naman ang may matinding galit sa akin. At yun ay si Sheila. Sino naman siya? Kakumpetensya ko siya sa pangungulekta ng basura. At akong sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang anak.
Hindi siya naniniwala sa akin na aksidente lang ang pagkakatulak ko sa bata. Pasensya ka na, Charito, kung tinago ko man ang bagay na ito sa'yo. Natatakot kasi ako. Ayos lang naman sa akin. Naiintindihan ko naman eh. Ang mahalaga ngayon, gumaling ka sa karamdaman mo. Huwag kayong mag-alala. Susubukan kong kontrahin ang karunungan ng mangkukulam na nagpataw ng sumpa sa iyo, Ligaya. Maraming salamat po. Nag-unahan na sa pagbagsak ang mga luha ni Ligaya dahil natatakot siya sa mga susunod pang mangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung magagamot nga ba siya ng albularyo. Umabot ng ilang araw ang panggagamot sa kanya at sobrang hirap ang kanyang naranasan. Halos bawat sandali, nanunuot sa buto niya ang sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa tuluyan na siyang nanghina. Wala na ba talagang ibang paraan para mas mapadali ang gamutan ng asawa ko? Hindi ko na kayang makitang nahihirapan siya eh. Tanging ang pagsasagawa lamang ng ritual ang tanging pag-asa natin para matalo ang mangkukulam. Huwag kang mag-alala, Charito. Dahil nararamdaman ko na unti-unti nang nangihina ang taong nagpataw sa kanya ng sumpa. Paano niyo naman nasabi yan? Dahil hindi ko na gaanong nararamdaman ang enerhiya ng itim na kapangyarihan na bumabalot sa katawan ng iyong asawa. Magtiwala lang tayo sa Diyos dahil alam kong gagaling din siya. Ligaya, magpakatatag ka pa. Lakasan mo lang ang loob mo, ha? Huwag ka mag-alala. Lalaban ako para sa inyo ng mga anak natin. Gusto ko pang punan ng lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Labis mang nanghihina ang babae, nagawa niya pang humugot ng lakas para makapagsalita. Pilit siyang lumalaban sa sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa tuluyan na ngang makontra ng albularyo ang karunungan ng manggagaway at binawian ito ng buhay. Dahil doon, nawala na rin ang sumpa kay Ligaya. Naghihimutok naman sa galit si Sheila dahil namatay ang mangkukulam na kanyang binayaran. Muli nitong binalikan si Nilo para pilitin itong umamin sa kanya kung nasaan nga ba ang taong kinasusuklaman niya. Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? Nabubwisit na ako sa iyong babae ka. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi kung nasaan si Ligaya. Nababaliw ka ng babae ka. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Hindi ko alam kung nasaan ang buwisit na yun. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Alam kong tinatago mo lang siya para matakasan itong ginawa niya. Kilala na kitang adik ka kaya wag mo na akong pinaglololoko. Sumusobra ka na talaga, ha? Hindi ko na nagugustuhan ng tabas ang dila mo. Kapag nagdilim ang paningin ko, gigilitan na kitang punyeta ka. Nakaramdam ng matinding takot si Sheila sa masamang titig sa kanya ni Nilo. Alam niyang kaya siya ditong saktan, kaya umalis na siya sa harapan nito. Samantala, unti-unti namang gumagaling ang mga sugat sa katawan ni Ligaya at naging maayos na rin ang pakikitungo sa kanya ng panganay na anak. Mama, kumain na po kayo. Hinanda ko na rin po ang halamang gamot na binigay sa inyo ng albularyo. Maraming salamat anak sa pag-aasikaso mo sa akin. Pasensya ka na kung naabala na kita. Ayos lang po yun. Ang importante, gumaling na kayo, Mama. Anak, pinapatawad mo na ba ako sa mga kasalanan kong nagawa sa inyo? Oo naman po, Mama. Naisip ko na walang magandang maidudulot ang galit ko sa inyo. Tsaka, kahit na anong mangyari, kayo pa rin po ang nanay ko. Maraming salamat, anak. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Walang tigil sa pagbagsak ang mga luha ni Ligaya ng sandaling yun. Muli niyang niyakap ang anak at naramdaman niya ulit ang pagmamahal nito sa kanya. Tunay nga na nagagawang alisin ang pagmamahal ang galit sa puso ng tao, sapagkat kapag ang pag-unawa at malasakit ang umiiral, natutunaw ang puot at napapalitan ito ng kapayapaan. Wakas!
Shoutout po uli sa mga commenters ng last story natin. Sina Cherry Mukbangas MR, Amanda Joyce Page from Angeles City, Nida Pangilinan, Emily Sauro, Lakshmi from California, USA, Julius Deloro at sa Gonzaga, Royo at Deloro family, Flor Diles from UAE, Robina Flamiano, Norvia Cabanyero, Jack 20M, Daily Motive, Elizabeth Dunca from California, USA, kina Ronald Bel Sabahado from Imus Cavite, Chris Villanueva at Adrian Bahado, Yasten Love, Virginia Divina from Saudi Arabia, Rosalina Bugayong, Pamela Allen, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Raven Tennyson at kay Lola Feli, Ramel Siraspe, Janine Vicente, Christina Peru, Resel Galope, Miss A Stories, Mercy Grace Shotting, Reka Jukoy, Josephine Beroya, Virginia Bele, Zane Axel Ranada, Gia Gigi, Merly 7821, Robina Flamiano, Nor Hidaya Omar, Kim Bara, Marisa Licoto from Katanawan, Quezon at sa asawa niyang si Ruel Penolio, Jen Esto from Hong Kong, Reyna Ami, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa mga anak na sina Michael, Michelle, Arichu at sa mga hipag na sina Neng, Terry Bukol, Ina at Kay Katumili, Ben Abanyo, Mirasol Masuher, Jocelyn Morilla, Arlene Torquisa, Chrisgel Mamado, Bernadette Arcalas, Flor Diles T9M from UAE, Maridin Leonardo from California, USA, Michelle Gimbo, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Weng Orasyon, Ann Narciso P5N, Chef M at kina Ate Auring, Ate Ne, Minda, Ana, Faye, Leslie at Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts. Kumusta kayong lahat dyan? Phoebe Ranyada, Jennifer Juan, Albert Balderrama, Vivian Baterbonia, Teresa Balino, Robert Crimen, Corfiliera Vlog, Lydia Lopez, Estrella Cortez from Canada, Brian at Mila Landicho from Saudi Arabia, Chuchay Kulit, Catherine Pielago at sa nanay niyang si Melenda Agoncillo at sa kapatid na si Charina Pielago from General Luna and Tiaong, Quezon, Kimpoy Feliciano, Angelina I from California, Robina Flamiano, Miss Maura, Beverly Remeo, Marjorie Martinez from Villasis, Maribel Balabag, Belen Malbas at Beth Mercado. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal.